quartile ng group data naman po tayo. So, paano naman kinukuha yung quartile ng kapag group data? So, may formula po tayong ginagamit. It is Q sub 1 is equals to L plus 1 over 4N minus CFB, close parenthesis tayo dyan, then over F times I, which is yung L po again is the lower boundary, yung N po is the total number of data, yung CFB is cumulative frequency below, I is yung class size, and yung F po is yung frequency. So, ito po yung given natin. Example. So, ito yung given data natin. So, yan na yung mga given data natin. Ito yung scores. Again, group data po tayo. Kaya may makikita na tayong halimbawa 45 to 49. Mga ganun po. Nakagroup na siya. Hindi na isang number or isang scores lang kada isa dito sa ating linya po sa scores. So, again, nakagroup po na nga siya. So, ito yung mga frequency. Yan. Siyempre, ang kailangan natin again is lower boundary and CFB frequency and class size natin. Yung I, yung class size. So, hanapin muna natin yung class size. Ang class size po ay nakikita po dito sa bawat interval. Sa class interval po natin. So, para mas madali, bilangin nyo lang po. 45, 46, 47, 48, 49. So, ibig sabihin, 5 po siya. 5 po yung kanyang class size. Again, 45, 46, 47, 48, 49. Ganun din po yan. 40, 41, 42, 43, 44. Okay, yun lang po yan. Para mahanap yung class size natin. Okay, so next natin is sa cumulative frequency. Again, kapag sinabing cumulative frequency, dun muna tayo pupunta sa pinakamababa. Kopyahin lang natin yan. 1, kung ano yung frequency niya. 1, then add lang natin. 1 plus 3 is 4. 4 plus 1, 5. 5 plus 4, 9. 9 plus 5, 14. 14 plus 9, 23. 23 plus 8 po is 31. Then 31 plus 4 is 35. Ganun lang po siya. Then, syempre, yung pinakadulo is 35. Ibig sabihin, yun yung total number of given data natin. So, yung N natin is equals to 35. Then, cumulative percentage tayo. So, paano ba mahahanap yung cumulative percentage natin? Okay, pag hinahanap si cumulative percentage, madali lang naman po siya. Ito lang po ang ating cumulative frequency divided by yung N natin or total number of data po. Okay, again po, kapag kukuhanin natin yung cumulative percentage or cumulative frequency percentage po, is i-divide lang po natin tong cumulative frequency divided by yung total number of given data, then times 100. Okay. Okay, so again, CF over N times 100 tayo. 1 over 35 times 100 is equals to 0.1 divided by 35 po is equals to 0.0285 and so on po. Times 100. So, hanggang nirestance lang po tayo kapag nag-times na po tayo sa ating 100%. So,
Gawin na lang natin tong 0.029 times 100 po, it will be 2.9. So, ito na po yung ating cumulative percentage for cumulative frequency na 1. Okay, so, it will be 2.9. Ganun lang din po ang gagawin nyo sa mga susunod. So, magiging 4 divided by 35, then times 100 po. Sulat ko na lang po yung mga magiging values nila. And then, 100. 100% po yung pinakadulo po. Siyempre, 35 divided 30 is 1 po times 100 is 1 po. Okay? So, next one po natin is to perform na po yung ating formula, which is ito po yung kailangan natin na mahanap, which is yung quartile po talaga ng group data natin. So, doon na muna po tayo sa quartile 1. Okay. Quartile 1 muna po yung ating isosolve. Siyempre, kailangan muna nating isolve ito po. Yung 1 over 4 times n. Para malaman natin kung nasan ba yung quartile 1. So, we have 35. 1 times 35 divided by 4. Okay, so it will be 35 times 1 is 35. Divided by 4, it is 8.75. Then, next po natin is yung hanapin na natin siya dito po yan tinitingnan ha, sa CF po. Okay, saan po ba mapapunta si 8.75? So, ang 8.75 ay kasama po siya dito 9. Ito po, nandito po yung ating quartile 1. Okay, so dito natin kukuhanin yan ng iba pa nating values na kailangan. So, lower boundary po muna tayo. Lower boundary po natin is ito po yan. Yung nasa pagitan ng 25 at 24. So, it is 24.5. Then, next po is yung CFB natin. Yung nasa baba. Ano ba nasa baba ng quartile 1 natin? Yung CF niya. So, ito po yung 5. Next po is yung frequency. So, ano ba yung frequency ng ating quartile 1? Which is, ito, 4. Next po is yung I natin. Ito na po yun. Yung I is equals to 5. So, nakuha na natin yung mga given natin na kailangan natin para sa formula. So, next step na po natin is to compute na po yung ating quartile. So, quartile 1 is equals to, meron na tayong lower boundary, which is eto po, 24.5 plus yung 1 over 4 times n po natin, ito na po 8.75 minus yung CFB po natin is 5, then close parenthesis over F po natin, which is 4. Then yung I natin, yung I po natin dito is, eto po again, yung 5. Okay, so yung quartile 1 natin, okay, kapag po ito ay sinolve natin, so we have 24.5 plus 8.75 minus 5 divided by 4 times 5 po, it will be 4.69. And pag inad po natin dalawa yan, yung dalawang yan, magiging 29.19. So, ito na po yung quartile 1.
ng ating given group data. And again, mapapalitan lang naman yan. Kapag quartile 2, again, magiging 2 lang dito. Then, eto 2. Then, yan na po. Kung ano yung katulad din po ng process ng sa quartile 1 natin. Then, quartile 3, ito lang din po mababago. Yung 3, syempre, Q3 plus equals L plus yung 1 po ay magiging 3. Yun lang po mababago dyan. Same method pa rin po. Same procedure pa rin po ng katulad ni quartile 1.